Halos 6 na oras mula nang makaalis sa Quirino Grandstand, nasa Arlegui Street na po ang andas ng itim na Nazareno. Libo-libong deboto ang nakiisa sa pagbabalik ng tradisyon. 2020 ang huling traslasyon bago ngayong taon. Ang sinasabing pinakamatagal na traslasyon, inabot ng lagpas 22 oras. Tutok lang po dito sa Balitang Hali para sa mga pinakasariwang balita tungkol sa traslasyon. Patuloy pa rin pong nakatutok ang buong puwersa ng GMA Integrated News sa pinakasariwang balita. Kaugnay pa rin po sa traslasyon ng itim na Nazareno. Mula rito sa Quiapo Church, live ko pong ihahatid ang sitwasyon ng mga deboto na naghihintay sa loob at labas ng simbahan para sa pagbabalik ng andas. Bukod sa bagong andas, marami tayong napansing pagbabago ngayong traslasyon 2024. Tulad dito sa Plaza Miranda na kontrolado ang pasok ng mga deboto kaya't hindi naman talaga super crowded itong harapan ng simbahan ng Quiapo. Pero dahil ngayon at balik na nga ang mismong traslasyon matapos ang pandemya, balik din yung mga dating eksena. Matapos dumalo sa misa sa Quirino Grandstand, nauna na sa mga daraanan ng prosesyon ang ilang deboto. Marami sa kanila sinamantala ang pagkakataon para makapagpahinga, lalo pat karamihan sa kanila kahapon pa nasa Quirino Grandstand hanggang kaninang madaling araw bago umalis yung andas. At bagaman nakiusap na ang pamunuan ng simbahan na huwag nang isama ang mga lilit na anak, hindi nito napigilan ng marami tulad ni Jewel Magdaluyo na dala ang anak na si Andrea Clarice na nag-iisang taon nitong nakaraang December 25. Matagal na raw siyang deboto ng Poong Itim na Nazareno. Narinig naman daw niya ang panawagan na huwag nang isama ang mga maliliit na anak dahil sa dami ng mga tao, pero tinitiyak naman daw niyang ligtas sila ng nag-iisang anak. Narito ang pahayag ni Jewel. Bakit yung sinama mo pa rin ba yung anak niyo? Kasi minsan lang to, tsaka isang beses lang sa isang taon, magiging masaya yung anak. Hiniling niyo po ba siya sa poon? Opo. Ilang taon ho kayong walang anak? 7 years kami nagsama, so eto lang ngayon lang kami nagkaroon ng anak. Isang taon na siya. Paano yung sinasabi na sana wag na magdala ng bata? Hindi rin. Minsan lang yan Samantala, hindi po bababa sa 70 taong humingi ng atensyong medikal sa gitna ng isinasagawang traslasyon. At live mula sa Quirino Grandstand, detalye tayo sa ulat on the spot ni Jonathan Andas. Jonathan? Sa umpisa pa lang ng posisyon dito sa Quirino Grandstand kaninang madaling araw may mga hinimatay na agad at mayroon pang nabagok ang ulo matapos nilang subukang sumampa sa andas. Idineklarang red tag ang lalaking ito. Ibig sabihin malubha ang kanyang kondisyon. Nabagok daw kasi ang ulo matapos mahulog sa puno nang subukang sumampas sa andas kahit bawal. Pagkabagsak, mga 2 minutes pa o 3 minutes, parating kami, may nagsabi na Masama daw pagkabagsak? Oo, masama yung pinabatok. Walang malay ang lalaki at hinihinalang na balian ng buto. Kaya matapos siyang kabitan ng C-collar, isinugod na agad siya sa ospital ng Maynila. Maya-maya lang isang babaeng deboto naman ang itinatakbo ng mga rescuer. Hinimatay raw ito matapos humawak sa lubid ng andas at naipit sa dagat ng mga deboto. Nakahawak naman sa lubid kaya lang nung palabas na hindi na makalabas. Mahirap puminya? Oha, ano bang pakiramdam doon? Sobrang init, siyempre walang hangin. May isa ring lalaki na nabubog sa umpisa pa lang ng prosesyon. Ano yan? Makakasama ka pa ba sa prosesyon? Oo, makasama po. Kahit may sugat ka? Ano na po ito, pamanata na po ito. Buti na lang may mga roving rescue team na sumisiksik sa dagat ng mga deboto para umalalay sa mga mangangailangan ng atensyong medikal. Kahit pa sila rin ay pwedeng masaktan. May masasaktan at may masasaktan din. Handa kayo doon? Yes sir, handa kami doon. Devotion, passion, and compassion to. Sama-sama na to sir. Sabi ng mga rescue group, mas kaunti ang mga nasaktan ngayon dahil siguro ipinagbawal na ang pagsampa sa andas kaya naging mas mabilis din ang andar nito.
Alas 4:55 ngayon, 10 minuto pa lang mula nung umalis yung Andas mula doon sa Quirino Grandstand. Pero nakaliko na po ito ngayon dito sa may area ng Manila Hotel. Kung ikukumpara ng mga nakaraang traslasyon, mas mabilis po yung usad ng Andas ngayon taon. Si Amang nakapunas daw agad ng panyo sa unang usad pa lang ng Andas. At talagang mahirap ang huminga doon. Ano talaga? Sakripisyo lang talaga kasi gusto natin makita si Jesus kaya lumapit ako. Rafi, batay sa Emergency Rescue Association, 96 na katao ang binigyan nila ng atensyong medikal dito po sa Quirino Grandstand. Isa lang yung dinala sa ospital, yung po yung lalaki na bagok ang ulo matapos subukang sumampa sa Andas. Yung MMDA naman po ay nakapagtala ng 106 na humingi ng atensyong medikal, pero karamihan dito ay mga nahilo lang daw o di kaya nagpa-check ng kanilang blood pressure. Iilan lang yung naitala nilang nasugatan dito sa prosesyon. Balik muna sa iyo, Rafi. Maraming salamat, Jonathan Anda. Sa ibang balita, niyanig ng magnitude 6.7 na lindol ang ilang bahagi ng Mindanao. Natukoy ng PHIVOX ang epicenter sa Timog Silangan ng Balut Island, Sarangani, Davao Occidental bandang alas 5 kaninang madaling araw. Naramdaman ang intensity 4 na pagyanig sa mga bayan ng Glan, Malungon at Kiamba sa Sarangani Province. Intensity 3 sa General Santos City. Gayon din sa Coronadal City at mga bayan ng Tupi, Polomolok at Tibuli sa South Cotabato. Alabel at Malapatan sa Sarangani at sa Matalam, Cotabato. Intensity 2 naman sa ilang pang lugar sa Cotabato provinces, maging sa Zamboanga City at sa ilang panig ng Sarangani at Sultan Kudarat. Naramdaman ang intensity 1 sa Cagayan de Oro City, Maasim, Sarangani, Arakan, Cotabato at sa Isulan, Sultan Kudarat. Kahit nasa dagat ang epicenter ng lindol, walang naging banta ng tsunami. Sa kabila po niyan, umabot na sa 43 aftershocks ang naitala at may aasahan pa raw ayon sa PHIVOX. Mga kapuso, gaya po ng naranasan kanina sa gitna ng traslasyon sa Maynila, posible pa rin ang pag-uulan sa ilang bahagi ng Metro Manila sa mga susunod na oras. Mga local thunderstorms po yan ayon sa Pag-asa. Sa kabila po niyan ay maaari pa rin makaranas ng matinding init. Posibleng umabot sa 36 degrees Celsius ang heat index, kaya naman talasan ang pag-inom ng tubig. May tsansa rin po ng ulan sa Naga, Camarines Sur na may sariling pagdiriwang sa Nazareno. Higit namang maulan sa Cagayan de Oro City na may aktibidad ding kaugnay sa Nazareno. Base yan sa rainfall forecast ng Metro Weather. Sa mga susunod na oras, uulanin din ang ilang bahagi ng Ilocos Region, Cagayan Valley, Central at Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Ayon sa Pag-asa, hanging amihan ang nagpapaulan sa Northern at Central Luzon. Shear line naman sa eastern section ng Southern Luzon, kasama na po dyan ang Bicol. Habang easterlies o kaya local thunderstorms sa nalalabing bahagi ng bansa. Halip na diretsyo sa pamilihan, itinambak na lamang po ang mga repolyong yan sa kilometer 21 sa Tublay, Benguet. Ang mga magsasaka kasi nadismaya sa napakababang wholesale price sa Benguet Agri-Pinoy Trading Center. Ang isang truck po ng labanos naman, ibabalik sana sa atok dahil walang gustong bumili. Kaya habang nasa daan, libre na lamang po itong ipinamigay. Sa huling monitoring ng Benguet Agri-Pinoy Trading Center, naglalaro sa 3 hanggang 15 pesos ang presyo kada kilo ng repolyo, depende po yan sa klase. 5 hanggang 18 pesos naman ang wholesale price ng labanos. Ayon sa alkalde ng La Trinidad, wala naman silang na-monitor na oversupply ng gulay sa probinsya. Mababa lamang daw talaga ang kuha ng mga buyer mula sa Maynila at sa iba pang lugar. Huling paalala ng mga otoridad, ngayon at mas maraming deboto ang narito ngayon sa paligid ng Quiapo Church, maging maingat sa mga kasamahang bata dahil sa posibilidad na sila'y mawala. Tiyakin na meron silang pagkakakinanlan sa bulsa ng kanilang damit o nakasabit sa kanilang leeg para madaling matunton ang kanilang mga magulang o mga kasamahan sakaling sila ay mahiwalay sa inyo. Pero kung madalas mga bata ang nawawala, ang OFW na si Gloria Sario, natimingan ko sa police station para i-report na nawawala yung kanyang mga magulang. Hindi raw nila kabisado ang Quiapo dahil galing pa sila sa Mindanao at meron na ring mga edad. Alas 6 ng umaga pa raw nahiwalay sa kanila ang kanyang mga magulang na sina Marina at Vicente Delfin, kaya nag-aalala na raw siya para sa kanila.
Panawagan niya sa mga nakakita sa mga magulang na sana tulungang lumapit sa mga pulis o sinumang otoridad. Narito ang pahayag ni Gloria Sario. Naghahanap ako ng pwesto sa may harapan, dyan sa may tapos sabi ko, sumunod lang sila sa amin, nakasunod lang naman. Kasi yung papa ko lakad ng lakad eh. Siguro sinundan ng mama ko. Basta nang nandun na kami sa hindi ko na makita, nagkahiwalay na kami. Heto na ang mabibilis na balita. Mahigit sa 4 na milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu ang nasabat mula sa isang pulis at 2 kasamahan niya sa Cotabato City. Ayon sa mga otoridad, matagal nang sinusubaybayan ang suspect na pulis bago pa isagawa ang operasyon. Ang mga hinihinalang shabu nakalagay sa T-bag. May nakuha rin sa kanilang buy-bust money at baril. Nasa kustudiya na ng PIDEA ang mga suspect na mahaharap naman sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Sa Albuera, Leyte, patay ang isang biker na 18 taong gulang matapos mabangga ng isang SUV sa National Highway. Kinilala ang biktimang si Sidney Bismonte na residente ng Barangay Poblasyon. Batay sa investigasyon, nag-overtake raw ang SUV sa isa pang sasakyan at doon na nabangga ang biker na nasa kabilang lane. Samantala, iginiit po ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police na walang destabilization plot laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Wala pong ganyan sa AFP. We can assure the public that we are solid, we are united, and we will continue. We will focus doon po sa ating mission. Wag na muna kaming idamay-damay sa mga yan kasi it will not be good for our country. No less than my face, the face of the Chief of Staff, posted on viral and saying the AFP and the PNP withdrawing support or asking resignation of the President, it's unforgivable. Hindi po tama yon. Kahapon, nagsampa ng reklamong paglabag sa anti-cybercrime law si PNP Chief Benjamin Acorda laban po sa isang retiradong general. Dahil yan sa paggamit sa kanyang pangalan at larawan sa ikinakalat na maling impormasyon tungkol sa pagbawi ng suporta sa Pangulo. Nauna rito, pinabulaanan din ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakipagpulong siya sa mga opisyal ng AFP at PNP para paalisin sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos. Ilang pong kabataan ang kabilang sa mga piniling hintayin ang pagdaan ng andas ng itim na Nazareno sa ruta nito. At may ulat on the spot si Chino Gaston. Chino? Connie, pasado alas 8 ng umaga nang dumaan ang andas sa panulukan ng Arlegui at Palangka Street, kung saan maraming mga deboto ang piniling maghintay kaysa sumabay na lang sa dagsa ng tao mula sa Quirino Grandstand. Marami sa mga naghihintay na deboto, mga kabataan na sinama talaga ng mga mas nakatatanda nilang mga kasamahan para meron daw magpatuloy ng debosyon na sinimulan ng kanilang mga kabarangay. Isa na rito ang grupo ni JB Martinez mula Tondo. Bagsak na ang mga kabataang kasama dahil sa dinanas na pagpupuyat, pero hihintayin pa rin daw nila ang pagdaan ng puon. Ang 21 anyos na si Neil Almero, kaka-opera lang magbagong taon dahil sa kanyang appendicitis. Ipinakita niya pa ang mga tahi, pero hindi raw ito kayang putulin ang kanyang debosyon sa puon na sinimulan niya noong pang 2014. Pero hindi na raw siya magtatangkang sumampa. Ilan naman sa mga ating mga nakausap, labis ang tuwa na naibalik na ang prosesyon. Ipinagbabawal man ang pagsampa sa andas, merong ilang pa rin talagang nagbalak umakyat. Wala raw kayang pumigil sa kanila dahil dati na nila itong ginagawa. Nakaantabay sa palibot ng intersection ng mga rescue volunteers na umaasang mas kakaunti ang mga hihimatayin dahil sa mas malamig at naambon pa ngayong umaga. Pero habang padaan ng andas, ilang deboto ang nakitang isinasakay sa mga stretcher at meron din mga namang nakita nating mga nasugatan. At Connie, naranasan natin kanina itong paghihirap na dinanas ng ating mga kababayang deboto, bagamat kakaunti lamang o bahagi lamang ng kanilang karanasan. Damang-dama ang pananabik ng mga deboto ng Ilahok sa posisyon ng itim na Nazareno. Pagsikan o sa mga panahon ay kayang mapigilan. Ayan na!
Kaya Connie, umaasa naman itong ilang mga rescue personnel na ating nakausap kanina na dahil nga malamig ang panahon at bahagyang umambon pa kaninang magdamag ay yung total na temperature na mararanasan ng mga deboto na bumubuntot pa rin hanggang ngayon sa prosesyon ay maiiwasan daw yung mga insidente ng hinihimatay o di kaya inaatake ng alta presyon. Connie. Maraming salamat, Chino Gaston. Oras-oras nga po ang misa rito sa Quiapo Church. Kumustahin natin ang seguridad sa ulat on the spot ni Mav Gonzalez. Mav? Rafi, mahigpit ang seguridad dun sa mga magsisimba rito sa Quiapo Church at iisa lang din ang pasukan, kaya naman humaba ang pila. Alala lang po yung mga bawal po. Lahat na matutulog sa bagay, pati lighter, bawal yan ha. Opo. Para po hindi na kayo makabala doon, pagdating niyo po sa dulo. Ha? Alala yung mga lalaki na yung sigarilyo, bawal lighter sa loob ha. Lighter, sigarilyo. Mula umaga, mahaba ang pila ng mga debotong papasok ng Basilika ng Nazareno rito sa Quiapo, Maynila. Dumadaan muna kasi sa inspeksyon sa Villalobos Street bago makapasok sa Plaza Miranda. Ang pila bandang alas 8 na umaga, umabot na lampas Quinta Market. May mga nag-iikot na polis para ipailala na bawal dalhin sa loob ng simbahan. Maraming kinumpiskang sigarilyo, lighter, ballpen at may tinidor pa. Yung mga workers' tools kinukumpiska pero nagbibigay sila ng ID para makuha nila ito ulit pagkatapos ng misa. Mabilis naman ang andar ng pila, lalo't kinakapkapan lang ang mga walang bag. Pag may dalang bag, kailangang dumaan sa x-ray machine. May bukod na pila para sa mga PWD at senior na walang bag. Ang mga deboto, ayos lang naman daw na gumugol ng ilang minuto sa pila. Narito ang panayam natin sa ilan sa kanila. Sa ngayon po, mas organized po. The last 2 years po kasi kami po ay siksikan, ngayon po ay iba. Dahil po nakapila, maluag. Madami-dami na rin po kaming na-confiscate tulad po ng mga knife. Meron din pong mga knuckles, mga Swiss knife at saka mga lighters po. Gunting din po, meron pong mga gunting. Pwede po kasing gamitin pang sakit sa ibang tao. Kaya po binabawal, especially po yung mga pointed object. Rafi, ito namang mga x-ray machines na ito, pati inspeksyon, ay para lang dun sa mga dadalo ng misa. Dahil ang sabi nga ng OTS ay kapag pumasok na yung andas dito sa Plaza Miranda, inaasahan nila na sobrang dami na ng tao at magkakasiksikan na rin talaga. Kaya aalisin na itong mga x-ray machines na ito. Rafi? Maraming salamat sa iyo, Mav Gonzalez. Patuloy nga po ang pagdagsa ng mga deboto dito sa Quiapo Church, lalo pat marami ang umaasa na mas magiging maaga yung pagdating dito ng andas kumpara sa mga nakaraang taon. At dahil umulan kanina, mas maputik yung mga kalsada ngayong Traslasyon 2024. Dagdag sakripisyo para sa mga debotong nakapaa. Bukod sa nagkalat na debris sa kalsada na nakakatusok at nakakatalisod sa mga deboto, may mga ngalan na rin daw na nadudulas dahil sa putik sa kalsada. Pero hindi ito alintana ng mga debotong nanindigan na hindi magsuot ng anumang proteksyon sa paa. Nakausap ko naman na ilang nagtitinda rito at ang iba-iba nilang pagtaya sa kanilang kita ngayong taon. Pero ang 74 na taong gulang na si Lolo Ricardo Fortuna ay pansin daw na tila mas matumal yung kanyang tindang tubig at mga juice ngayong taon. Bagamat mas marami daw tao ngayon kumpara sa mga nakaraang traslasyon. Narito ang pahayag ng vendor na si Lolo Ricardo. Tay, kumusta benta? Besta po. Okay, konti lang eh. Last year ba mas malakas yung benta mo? Mas malakas oh. Ubus nga yung tinda ko eh. Ngayon? Ngayon, wala eh, gano'n. Kasi marami kami nagtitinda eh. Mas dumami kayo ngayon? Mas marami kami ngayon. Agaw-agawan eh. Sa puntong ito, kausapin natin si Police Lieutenant Colonel Riando Gutierrez, ang commander ng Station 3 ng MPD. Magandang umaga po at welcome po sa Balitang Hali. Good morning, good afternoon, good morning din po. Ano pong initial assessment nyo dito sa pagandar ng andas na umalis ng Quirino Grandstand at 4:45 AM? Medyo mabilis siya ngayon. Naging mabilis yung takbo ng andas natin. Pag alis pa lang po ng grandstand, talaga makikita natin dire-diretso yung takbo niya. Medyo nababalaho ng konti, pero aandar din naman siya. Tsaka as of now, ang huling monitor namin nasa area na ng Duque de Alba yung andas eh. Medyo maaga tayo dahil before doon sa mga previous traslasyon,
pagka nasa lugar na ng looban sa kabilang side ng Quiapo, gabi na yan eh. Medyo gabi na yan, hapon o gabi. Yes. Kanina nga dumaan na malapit din sa atin, usually na hapon. So most likely makakabalik ang andas based on my assessment ng maaga. Maaga. Pero gagabihin pa rin po ba? Ano kaya ang assessment natin para sa mga tinatansya yung pagpupunta rito? Kung tuloy-tuloy ang takbo ng andas at ganyan ang ang galaw niya, baka hapon pa lang, baka hindi nabuti ng gabi, makarating na dito. So posibleng hapon. Maaring hapon pa lang. Sa mga deboto natin nanonood pa lang ngayon, inaasang gabi pa darating, baka hapon, nandito na sa loob yung mabilis yung takbo ng andas na yun. So, ano po ang crowd estimate nyo so far? So far as of now, meron po tayong recorded almost 600,000 na nag-join ng traslasyon. Both yung mga sumali from grandstand hanggang makarating dito sa Quiapo vicinity. Kung ikukumpara po nitong nakaraang traslasyon? Ganun din, dumagsa yung mga tao, medyo nagdagan kasi nga matagal na nasabik dahil almost 3 years walang traslasyon eh. Paano po yung mga sumasampa pa rin? Kasi may nakikita pa rin tayong sumasampa doon sa likod ng andas. Hindi na mapipigilan talaga to, pero paano ba yun? Kasi yung mga ihos talagang pinipigilan nila, pero may magagawa pa ba yung mga otoridad patungkol dito? Yung kasing pagsampa nila doon, although pinipigil natin, nakailang paalala tayo, paalala ng simbahan, paalala namin mga nasa otoridad, pero yung mga kapwa deboto na ang dapat pumigil sa kanila dahil sila yung nakadikit sa andas eh. Yung mga ihos, tuloy-tuloy ang protection, pero dahil nga siguro sobrang nasabik yung tao sa senior, kaya talagang sinusugod lang, gusto lang makapanik. At sa mga number of injuries po ngayon, kumpara na nakarang taon, mas marami ho ba? Ano yung mga nature ng mga injuries nila ngayon? Meron tayong recorded na 38 na injuries. Most of them yung nahilo, yung nasugatan ng bahagya, tsaka yung mga inatake ng hika. Okay. Baka may panawagan ho kayo sa mga debotong papunta pala ngayon dito. Medyo makulimlim yung panahon, hindi kasing init ng mga nakaraang traslasyon. Pero ano po yung mga paalala nyo ngayon sa kanila? Paalala po namin, yung mga pupunta po dito sa Quiapo Church, makikisama sa prosesyon. Kung meron po kayong masamang nararamdaman sa inyong mga katawan, sa bahay na lang po kayo magstay at mag-monitor na lang po kayo sa mga TV. Doon naman po sa pupunta sa simbahan, paalala po namin para hindi po kayo maantala, huwag po kayong magdala ng mga bag. Kung meron po kayong dalang bag, dapat po transparent ito dahil napakahigpit po ng pagbabantay ng ating mga pulis dito. May mga walk-through scanner po tayong dadaanan at may mga conveyor po kayong dadaanan kung kayo po ay may mga dalang gamit. Bawal po magdala ng payong, bawal po magsuot ng sombrero at hooded jacket. Maraming salamat po sa inyo, Lieutenant Colonel Riando Gutierrez. Magandang umaga po sa inyo. Mga mare, the long wait is finally over dahil nagsimula na ang rehearsals para sa much-awaited reunion concert ng OG members ng Pinoy rock band na River Maya. Mula sa performance hanggang stage design, asahan na raw ng fans ang isang massive concert sa February 17. Kwento sa akin ni Rico Blanco, parang pagsakay sa bisikleta ang rehearsals kasi it comes naturally raw sa grupo. May kakaibang meaning na rin daw ang kanilang mga kanta dahil mas mature na sila ngayon. Si Mark Escueta na natili sa banda simula pa noong 1994, sinabing ang pagtugtog at paggawa raw talaga ng music ang passion niya. Yan din daw ang dahilan ng pagbabalik ni Nathan Azarcon sa River Maya. Sabi naman ni Bamboo, this time around, maibibigay na nila ang kanilang 100% commitment. Years na ito pinapag-usapan, di ba? This is not just something that's been talked about, no? So until it became like a solid idea. And then yun na. Gusto namin kayong makita ulit or marami dyan first time pa kami mapapanood and doon kami excited din. Matagal itong nire-request sa amin. Eto na kami ngayon, so enjoy tayo. Samantala, lalo pang nabawasan ang mga Pilipinong walang trabaho o unemployed noong pong Nobyembre ng nakaraang taon. Ayon sa Philippine Statistics Authority, 1.83 million ang walang trabaho o katumbas ng 3.6% ng labor force ng bansa. Mas kaunti kumpara sa 2.09 million na unemployed noong pong Oktubre. 5.79 million naman ang underemployed o yung may mga trabaho pero nakukulangan sa kanilang kita o kaya'y mas mababa sa kakayahan nila ang trabaho.
Inimbestigahan na ang viral video ng pagpasok ng isang motorsiklo sa South Luzon Expressway kahit bawal. Ang rider tauhan daw ng Philippine Coast Guard. Balitang hatid ni Chino Gaston. Ito, trip lang to ha. Papasok ako express ha. Raider dala ko, Raider. Viral na ang videong ito sa social media kung saan pumasok sa South Luzon Expressway ang isang rider ng umano'y underbow na motorsiklo. Makikitang dumaan ito sa pass-through lane ng toll plaza. Express po! Express! At mabilis na binirit ang motor. Nang harangin ng mga nakamotor na mga traffic enforcer, sa halip na tumigil, umiwas ito at pumarurot pabalayo. Nakatakas man ang rider na to sa mga enforcer ng SLEX, tila wala naman siyang kawala sa Land Transportation Office o LTO. Base sa investigasyon ng Intelligence and Investigation Division ng LTO, ang rider ay isang junior officer ng Philippine Coast Guard na may ranggong ensign. Sa ilalim ng RA 2000 o ang Limited Access Highway Act, mahigpit na ipinagbabawal sa mga expressway ang mga motor na mas mababa sa 400cc ang laki ng makina dahil sa tuli ng mga sasakyang dumaraan dito at para na rin sa kaligtasan ng mga rider. Gumugulong na ang investigasyon ng PCG sa insidente. Initial na statement niya ay hindi siya at sinasabi niya na nirepost niya lang din yung social media post. So ang sabi namin sa kanya, you have to face yung LTO. Yan yung investigation na ginagawa ng Coast Guard para malinis yung pangalan niya. Chino Gaston nagbabalita para sa GMA Integrated News. Thankful ang cast ng Black Rider sa pagtaas ng ratings ng Kapuso Fall Action Drama Serye. Joan! Tumakas na kayo! Kaya bilang pasasalamat, asahan daw na tuloy-tuloy pa rin ang maaaksyong eksena sa Black Rider. Sa episode kagabi, nagtagumpay si Paeng sa pag-rescue sa asawa niyang si Joan mula sa kamay ng Golden Scorpion. Sa tulong yan ni Black Rider na muling nakaharap ang mortal niyang kaaway na si Calvin. Sa exclusive na pagbisita ng inyong kumare sa taping ng Black Rider, na ichika ng cast members na dapat abangan ang Kapuso guest stars na lalong magpapa-intense sa upcoming episodes. Asahan nyo po na talagang ma-excite po kayo pagka po in-announce mo namin kung sino-sino ito. Malapit na pong maipalabas yung mga eksena ni Yorme, pati ni Joaquin Dumagoso. Of course, si Michelle. Ngayon, bugbugan na kami. Bugbugan talaga, as in hand-to-hand, barilan, lahat. Dinagsari ng mga aktibidad para sa pagdiriwang ng Nazareno sa ilang probinsya sa bansa. Sa Naga sa Camarines Sur, hindi napigilan ng masamang panahon ang prosesyon ng replika ng itim na Nazareno kagabi. Pagdating niyan sa Plaza Quezon, isinagawa naman ang pagbendisyon sa mga replika. Ngayong araw naman, magpapatuloy ang gagawing pahalik at misa. Mamayang hapon naman, magkakaroon ng prosesyon para sa pagbalik ng imahen sa Holy Cross Parish. Sa Cagayan de Oro naman, dinagsa ng mga deboto mula sa iba't ibang lugar sa Mindanao ang traslasyon ng itim na Nazareno. Tinatayang nasa 17,000 ang mga dumalo riyan. Alas 5 ng umaga nang mailabas ang imahen sa St. Augustine Cathedral. May mga pulis, sundalo at mga volunteer ding mga nagbabantay para sa seguridad ng mga deboto. Handa na rin ang chapel at karwahe na gagamitin sa isasagawang traslasyon sa Lawag, Ilocos Norte ngayong araw. Nauna na rin nagpunta ang ilang deboto para sa pahalik sa imahe ng itim na Nazareno. Maraming deboto ang nasa Quiapo Church at mga katabing kalsada nito para hintayin po ang pagbabalik ng imahen ng itim na Nazareno. At may ulat on the spot si Mariz Umali. Mariz? Yes, Connie, nagpapatuloy nga yung ika-21 misa o Fiesta Mass dito sa Quiapo Church. At para sa pagdiriwang ito ng Nazareno 2024, wala pa rin patid ang dating ng mga deboto para dumalo sa oras-oras na misa. Puno nga ang simbahan kaya bawat oras umaapaw na sa Plaza Miranda, Quezon Boulevard at Carriedo
ng mga deboto. Ang iba sa kanila wala pa ring suot na face mask kahit ipinakiusap na ito ng lokal na pamahalaan. Pilit naman pinananatili ng mga taga Quiapo Church, particular yung mga ihos na nag-assist doon na mapanatili yung physical distancing sa pamamagitan ng pagtuturo sa kanila na tayuan yung mga marka para mapanatili nga yung distansya. Narito ang panayam ng ilan sa mga debotong ating nakausap. Mahirap po pero kailangan ko pong gumaling. Kailan po lang makakawak sa lupin. Magapos sa pakiramdam. Nahulog po ako eh. Pinulak ako ng tao sa taas eh. Pinulak po ako. Parang hindi po ako kompleto pagpunta ko dito eh. Ano ba ang pinagpapasalamat? Puro pasalamat po. Base sa tala ng MPD, wala namang seryosong nasaktan as of 11 a.m. Pero merong mga nahilo at meron ding mga nasaktan gaya nga nung kanina na ipinakita natin si JJ Garcia na nagtamo nga ng sugat matapos nga niyang umakyat sa andas. Sabi niya, alam nga raw niya na bawal umakyat sa andas pero hindi raw makukumpleto ang kanyang pamamanata kung hindi niya sasampahan o yung andas at mahahawakan ng poon. At kanina nung makapanayam nga natin si MPD Director Ibay ay sinabi niya na may mga ilan ding mga insidente na mga nawawala pero meron naman daw mga pulis o mga station sa bawat segment at mga prayer station kung saan pwedeng dumulog yung mga may nawawalang mga kaanak, ano? At paalala lamang nila, lalo na kapag bata ang kasama ninyo, lagyan nyo po ng tag. Partikular, ilagay nyo doon yung pangalan ng magulang, tsaka yung contact number, bagamat na-jam yung signal, at least kahit papano, merong matatawagan sakaling mabalik na po yung signal para masigurong maibabalik sa inyo yung inyong mga anak. Panawagan naman ng simbahang ng Quiapo na maging banal, magkawang gawa at magbigay sa kapwa, ipagpatuloy ang misyon kahit tapos na ang pagdiriwang ng Nazareno. So yan muna ang pinakasariwang balita mula pa rin dito sa Quiapo Church. Balik sa iyo, Connie. Maraming salamat, Mariz Umali. Good job naman ang ipinamalas ng tatlong atletang Pinoy na pasok po sa 2024 Winter Youth Olympic Games. Makikipagtunggali si Peter Gross close sa short track speed skating. Sa 7.5 kilometers classical and sprint freestyle naman lalaban ang cross-country skier na si Avery Balbanida. Pasok din po sa Gangwon 2024 ang freestyle skier na si Leitaz Rabe sa Girls Big Air and Slopestyle events. Sa January 19 hanggang February 1 ang 2024 Winter Youth Olympic Games sa South Korea. Nakiisa si Pangulong Bongbong Marcos sa mga deboto ng Itim na Nazareno ngayong araw ng traslasyon. Ayon sa Pangulo, ang okasyon ay pagdiriwang ng pagmamahalan at sakripisyo ni Jesucristo para sa ating lahat. Naway madiskubrero natin ating lakas at pag-asa. Hinihikayat din ng Pangulo ang mga deboto na paigtingin pa ang koneksyon sa Panginoon at maging instrumento kapayapaan at malasakit sa kapwa Pilipino at sa bansa. Samantala dito pa rin sa Quiapo Church, patuloy na dumarami yung mga debotong nagsisidatingan marahil na balitaan yung mabilis na andar ng andas na kanina ay nasilip na natin malapit dito sa ating kinaroroonan na karaniwan ay hapon pa natin nasisilip habang umiikot dito sa looban kung kaya talaga namang tiyak daw na maaga na makakarating dito sa Quiapo Church ang andas ngayong 2024 traslasyon. Partner? May trabaho po para sa mga kapuso nating Ilonggo. Mahigit 12,000 ang job opening sa Peso Dinagyang Job Fair sa Iloilo City. Mayroong salesman, cashier, bagger, utility maintenance, labor at marami pang iba. Sa January 19 na po yan, mula 9 a.m. hanggang 4 p.m. sa isang sikat na mall. Sa mga interesado hong magdala ng marami hong kopya ng inyong resume ha, at may posibilidad daw na ma-hire on the spot. Bisitahin ang Facebook page ng Peso Iloilo City para sa karagdagang impormasyon. Bahagi po kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Sison.
Live mula rito sa Quiapo Church, ako po si Rafi Tima. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv. Thank you.